ng pagpapakawala pang maghapon pong tinangkang kausapin ng itor na si Police Chief Inspector Romeo Salvador at Superintendent Orlando Yebra at una pong napaulat na demand ni Mendoza ang pagbalik sa kanyang serbisyo kasunod ng kanyang pakakasibak dahil sa kasong robbery extortion. Bandang alas 7 ng gabi, umalma ang kapatid ng hostage taker na si SP2 Gregorio Mendoza at mga kamag-anak dahil aarestin umano ito at dadalhin sa Camp Crame. Kahit nagpumiglas, nabitbit din si Mendoza. Makalipas ang ilang minuto, narinig ang 5 hanggang 6 na putok sa may bus. Maya-maya bahagyang umandar ang bus. Nakatakas ang driver at sinabing patay na lahat ang sakay ng bus. Dito na kumilos ang assault team at inatake ang bus. Pero may narinig ding ilang putok mula sa loob ng bus. Ilang beses tinangka ng assault team na sirain ang pintuan at ang likuran ng bus para makapasok. Pero may ilang pagputok. Samantala po, bandang alas 8:40 ng gabi, muling umalingaw-ngaw ang mga putok at isang lalaki ang nakitang nasa may pintuan. Nakatungo ito pero hindi pa rin po batid kung ito nga ang hostage taker na si Mendoza. Isa-isa rin pong nakita ang paglabas ng ilang mga bihag sa loob mismo ng bus. Matapos po ang mahigit 11 oras ay nagwakas na nga itong hostage drama dito sa Quirino Grandstand. At sa atin pong mga impormasyon na nakalap, may isang bata na kumpirmadong buhay. Pero mamaya ho, alamin natin ang buong detalye po nitong pangyayari na ito. At itong ang hostage taker na si Ginoong Mendoza ay patay na po. So patuloy